Magandang araw po sa inyong lahat. Amin pong tatalakayin ang tungkol sa pagsasagawa ng simposium at komperensya. Marami ang paraan para mapalawak ang kaalaman ng isang tao tungkol sa isang bagay. Ang paglahok sa mga pagtitipon na kung saan may palitan ng ideya at pagbabahagian ng kaalaman ay isa lamang sa paraan para lumawak ang kaalaman ng isang tao. Ang isang tiyak na paksa ay may tiyak na mga tagapakinig na naaayon sa interes at kagustuhan ng mga partisipante. Maaari natin itong magawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang simposium o komperensya. Ang simposium at komperensya ay mahahalagang okasyon na nagbibigay daan sa pagbabahagi ng kaalaman at pag-uusap hinggil sa mga makabuluhang usapin. Sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon ng mga dalubhasa at interesadong individual, nagkakaroon tayo ng pagkakataong magbahagi ng mga ideya, pananaw at natutunan na magsisilbi upang mapalalim ang ating kaalaman. Malaki ang kaugnayan ng komperensya at simposium, ngunit merong itong pagkakaiba. Malalaman natin ito mamaya sa pagpapatuloy ng ating talakayin. Ngunit bago natin ito simulan, atin munang alamin ang mga layunin na dapat nating makuha sa araling ito. Sa katapusan ng araling ito, inaasahan ang mga estudyante na makaalam sa pagkakaiba ng simposium at komperensya at makapagbibigay halimbawa ng paksa na kadalasan ginagawa sa komperensya at simposium. Ngayon, ating pag-usapan kung ano nga ba ang simposium at komperensya. Kung sa Ingles, ang komperensya ay tinatawag na conference, ang simposium naman ay symposium pa rin. Ang simposium at komperensya ay parehong mga uri ng organisadong pagtitipon na may layuning magbigay ng plataporma para sa pagbabahagi at pagpapalitan ng kaalaman. Pareho silang layuning magbigay ng pagkakataon para sa mga eksperto, dalubhasa, at iba pang kalahok na magbahagi ng kanilang kaalaman, pananaw, at natutunan sa isang partikular na larangan. Pareho rin silang nagtutuon sa isang tiyak na paksa o tema. Ang mga sesyon sa komperensya at ang mga diskusyon sa simposium ay nakatuon sa iba't ibang aspeto ng piniling tema. Sa parehong pagtitipon, may mga pagkakataong magkakaroon ng interaktibong bahagi tulad ng tanong at sagot, talakayan at iba pang mga aktibidad na nagbibigay daan sa mga kalahok na makilahok at magbahagi ng kanilang mga ideya. Malaki ang kaugnayan ng komperensya at simposium, ngunit nagkakaiba ito minsan sa pamamaraan ng pagsasagawa, paksang pinag-uusapan, at kung sino-sino ang mga kalahok sa naturang gawain. Upang mas maintindihan natin ito, inaanyayahan ko kayo na makinig ng mabuti para sa karagdagan pang mga detalye na ibibigay ng aking mga kasama. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jezreel Anricha at itatalakay ko ang simposium. Ang simposium ay isang okasyon, pagpupulong o panayam kung saan nagtitipon-tipon ang mga kalahok upang talakayin ang isang partikular na paksa. Ito ay maihahalin tulad sa komperensya, ngunit mas maliit ang sakop ng simposium. Sa isang simposium, karaniwan ay may isa o iilang taong gumaganap bilang pangunahing tagapagsalita o guest speaker. Siya o ilang piling eksperto ang tumatalakay sa paksa o usaping nakapaloob sa simposium. At ito ay papakinggan naman ng mga kalahok, bisita, kapwa eksperto sa paksa o taga-subaybay sa nagaganap na simposium. Sa pagtatalakay sa detalye ng simposium, petsa at oras ng simposium, lugar, pagmumula ng pondo, paksang tatalakayin at tagapagsalita. Ang simposium ay maaari ring tawagin na komperensya dahil tumutukoy ito sa pagpupulong na kinasasangkutan ng maraming tao. Narito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang simposium. Ang simposium ay nagbibigay ng impormasyon. Ang magbigay ng kaalaman ukol sa isang paksa na itinalakay ng mga eksperto ay ang pangunahing layunin ng isang simposium. Ang simposium ay impormasyon na ibinigay ng isang eksperto
magiging tagumpay ang isang symposium kung ang mga tagapagsalita ay may lubos na kaalaman ukol sa paksang itinalakay. Sa ating makikita dito sa larawan, narito ang detalye sa pagtatalakay ng simposium. Narito ang petsa at oras ng simposium, lugar, paksang tatalakayin at ang tagapagsalita o guest speaker. Ang susunod naman ay panoorin natin ang halimbawa ng simposium. Pakilala sa inyo ang aking ama, si Colonel Rana Jess Esmar. Magandang hapon sa inyo. Salamat sa aking anak sa pagpapakilala. Dadagdagan ko lang ang kanyang sinabi. No? Unang gusto ko magpasalamat sa inyong paanyaya sa araw na ito. Sinabi sa akin, ito ay ang kahalagahan ng wika sa ating gawain. Meron silang kaalaman, and then meron tayong tinatawag na alternative learning system. Ito yung naging layunin ko ngayong hapon. Sa ating napansin, sa napanood na video, kaunti lamang ang ating tagapakinig. At sa ating nakita kanina na siya o ang mga may malawak na kaalaman sa isang paksa ang tagapagsalita o isang profesional. At sa ating napanood, ang layunin ng simposium na ang kanyang tinalakay ay bigyan ng kaalaman ang mga estudyante tungkol sa kahalagahan ng wika. Napanood din natin sa video na ang tagapagsalita talaga ang gumagawa ng kanyang PowerPoint o presentasyon dahil siya ang may kaalaman sa paksa ng kanyang tatalakayin. Ngayon, tatalakayin naman natin kung ano ang komperensya. Ang komperensya ay isang formal na pagpupulong na ang karaniwang mga layunin ay talakayan, paglutas ng problema at konsultasyon. Ito ay isang platform kung saan ang mga tao ay nagbibigay tungkol sa isang paksa. Ang karaniwang layunin ng komperensya ay ang pagpapalitan ng mga kaalaman, pagsusuri ng mga bagong ideya at pagtalakay ng makabuluhang usapin sa isang tiyak na larangan. Maaari itong magkaroon ng iba't ibang sesyon at mga kalahok na nagbibigay ng presentasyon sa maraming aspeto ng isang larangan. May mga oras din para sa mga tanong at sagot. At ito rin ay may mas malawak na saklaw ng paksa at maaaring makilahok ang mas maraming tao mula sa iba't ibang sektor o larangan. Dumako naman tayo sa iba't ibang uri ng komperensya. Una ay ang pang-akademikong komperensya. Ang isang pang-akademikong komperensya ay ang pagtitipon ng mga akademiko, mananaliksik at eksperto sa iba't ibang larangan ng kaalaman. Layunin nito ang pagtalakay ng mga bagong ideya, pag-aaral at pananaliksik sa pamamagitan ng mga presentasyon, talakayan at poster presentation. Karaniwan, ang mga pang-akademikong komperensya ay naglalayong mapalalim ang pangunawa sa isang partikular na disiplina o paksa, pati na rin ang pagpapalitan ng karanasan at pagbibigay inspirasyon sa iba't ibang mananaliksik. Pangalawa ay ang komperensya sa kalakalan. Ito ay isang pagtitipon ng mga negosyante, profesional at iba't ibang sektor na may kaugnayan sa kalakalan. Layunin nito ang magbahagi ng kaalaman, pag-uusapan ang mga bagong ideya at pagtataguyod ng mga oportunidad sa negosyo. Karaniwan, ito ay nagbibigay daan para sa mga partisipante na makipag-ugnayan, magnegosyo at mapalawak ang kanilang network sa industriya. Pangatlo ay ang komperensya ng negosyo. Ito ay isang pagtitipon kung saan nagtatagpo ang mga negosyante, profesional at iba't ibang sektor ng industriya upang pag-usapan ang mga bagong trend, stratehiya at oportunidad sa mundo ng negosyo. Ito ay isang pagkakataon para sa mga partisipante na makakuha ng kaalaman mula sa mga eksperto, magbahagi ng karanasan at magbuo ng mga koneksyon sa kanilang larangan. Pang-apat ay ang komperensya ng media. Ito ay isang pagtitipon kung saan nagtatagpo ang mga profesional sa larangan ng media. Kasama na rito ang mga mamahayag, producer at iba pang bahagi ng industriya. Layunin nito ang pagtalakay ng mga issue, teknolohiya at pabago-bagong nagaganap sa industriya ng media. Maaaring ito ay nagbibigay daan sa mga presentasyon ng mga bagong produkto, diskusyon sa etikal na aspeto ng pagsusulat o pagbuo ng balita, at iba pang kaugnayan ng mga temang may kinalaman sa media.
Ang komperensya ng media ay isang pagkakataon para sa mga profesional na mapanatili ang kaalaman sa industriya at makipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng media. Ang panglima o ang panghuli ay ang komperensya ng relihiyon. Ito ay isa ring pagtitipon kung saan nagtatagpo ang mga miyembro ng isang relihiyosong komunidad upang talakayin ang mga doktrina, pananampalataya at iba't ibang aspeto ng kanilang pananampalataya. Maaaring ito ay naglalaman ng mga talakayan mula sa mga leader ng relihiyon, mga teolohiya at mga karanasan ng mga miyembro ng komunidad. Layunin nito ang pagpapalalim sa mga pangunawa sa relihiyosong aral, pagpapahayag ng mga pananampalataya at pagpaplano ng mga gawain o proyekto para sa komunidad. Ang mga komperehensya sa relihiyon ay maaaring magsisilbing pagkakataon para sa mga miyembro ng komunidad na magkaroon ng masuring talakayan at pakikibahagi sa kanilang pananampalataya. Ang isang halimbawa ng komperensya ay ang press conference, kung saan nagkakaroon ng pagpupulong ang mga miyembro ng media at isang personalidad o grupo upang magbigay ng impormasyon o sagot sa kanilang mga katanungan. Ang layunin ng isang press conference ay magbigay ng oportunidad sa mga miyembro ng media na makapanayam ang isang tao o grupo ng tao upang makuha ang kanilang mga opinyon, pahayag o impormasyon ukol sa partikular na issue o pangyayari. Karaniwan itong ginagamit sa larangan ng politika, showbiz, sports at iba pang sektor kung saan may mataas na interes mula sa publiko. Ang press conference rin ay nagbibigay daan sa pag-uusap at pagsusuri ng mga mahahalagang issue sa harap ng pampublikong susing media outlets. One last thing. You said